창세기 21장 22절부터 27절까지 읽겠습니다. Buksan po natin ang Biblia sa Genesis chapter 21. Basahin natin mula verse 22 hanggang 27. Genesis chapter 21 mula verse 22. Nangyari ng panahong yaon na si Abimelech at si Phicol na kapitan ng kanyang hukbo ay nagsalita kay Abraham na nagsasabi, "Sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. Ngayon nga'y ipinanumpa mo sa akin dito alang-alang sa Diyos na di ka maglililo sa akin, kahit sa aking anak, kahit sa anak ng aking anak, kundi ayon sa kagandahan ng loob na ipinakita ko sa iyo, ay gayon ang gagawin mo sa akin, sa lupaing iyong pinakipamayan." Sinabi ni Abraham, "Susumpa ako." At pinagwikaan ni Abraham si Abimelech dahil sa isang balon ng tubig na marahas na inalis sa kanya ng mga bataan ni Abimelech. Sinabi ni Abimelech, "Ayawan kung sinong gumawa ng bagay na ito, na di mo man sinabi sa akin at hindi ko man nabalitaan kundi ngayon." At kumuha si Abraham ng mga tupa, mga baka, ibinigay kay Abimelech at gumawa silang dalawa ng isang tipan. 예, 반갑습니다. Magandang umaga po. 좋은 소식이 있는데 뭐냐면은 Meron pong mabuting balita. Ano po ba ito? 제게 좋은 소식이 여러분에게 좋은 소식이 아니고 Ito po yung mabuting balita sa akin hindi po ito mabuti para sa inyo. 우리 손녀가 저 학생회장 총회장으로 뽑혔어요. Ang aking apo ay napili bilang president ng student council ng school nila. 그 축하할 일이죠. Ito po isang bagay na kailangan i-congratulate. Tama po ba? 호주에 사는데 브리즈번에 사는데 그 백인 학생들이 엄청 많은데 우리 동양 조그마한 우리 손녀가 그 총학생회장이 됐어요. Doon sa Brisbane, Australia, kung saan napakaraming mga white people, ay isang maliit na Asian na bata ay nagwagi bilang president ng student council ng buong eskwelahan. 그래 이제 동영상을 보내왔는데 보니까 Kaya may sinend din silang video nung pinanood ko ito. 그 다른 애들은 더 키가 커요 우리 소녀들보다. Papansin ninyo yung mga ibang candidates, mas matangkad pa sila kaysa sa apo ko. 그런데 이제 쫄랑쫄랑 걸어 나가더니 인사말 하는데 Mas makita mo yung apo ko, naglalakad siya na paliit-liit ng hakbang, tapos bigla siyang nagbati sa mga taong nanonood. 영어로 막 하는데 저는 하나도 못 알아듣겠더라고. English siya na nagbigay ng kanyang speech, wala man lang ako naiintindihan. 근데 제가 그걸 보니까 어떤 마음이 드느냐면은 Pero nung nakita ko po yun, ang pusong dumating sa akin, 특별한 사람이라는 건 따로 있는 게 아니고 ang isang espesyal na tao ay hindi ibang tao, 선택되는 거다. 그걸 제가 느꼈단 말입니다. kundi naramdaman ko na ang mga taong napipili ang mga nagiging espesyal. 그러니까 우리 손녀가 그 백인 아이들보다도 크게 이쁜 건 아니거든. Yung apo ko rin, hindi naman siya mas maganda kaysa sa mga white students na naroon. 그 학생들이 보니까 백인 아이들은 확실히 기본적으로 인물들이 좋더라고 보니까. Pero nung nakita ko rin naman kasi, yung mga white students, talagang basic standard na maganda ang mga itsura na nila. 우리 손녀도 물론 인물이 이쁘긴 하지만 Siyempre, gumaganda rin po yung apo ko. 키도 작고 사실은 좀 부족해 보이는데 Pero kumpara sa kanila, maliit siya, tapos medyo kulang ang kanyang itsura. 중요한 건 뭐냐면은 Pero ano ba ang mahalaga? 선택을 받았다는 거예요. Siya ang napili. 택함을 받았다는 거지. Siya ay chosen. 이게 참 중요하다는 거예요. Ito po ang talagang mahalagang bagay. 그래가지고 이제 얘가 공식화되기 전에 이미 이제 택함을 받았는데 집에서 이제 막 연습하는 거예요. 연설할 내용을 준비해가지고 막 연습을 하는 거예요. Kaya ngayon ay napili na siya officially. Pero bago pa man noon sa bahay, meron siyang speech na script na pinapractice, kinakabisado. 그러니까 퇴근받기 전에는 아무 생각 없이 그냥 살았지만 Bago siya mapili, nabubuhay lang siya ng walang isip. 딱 선택을 받고 나니까
어떤 마음이 들어와요? Pero nung siya ay napili, ano ang pusong dumating sa kanya? 나는 선택된 자다. I am the chosen one. 따라 한번 해봅시다. 나는 선택된 자다. Everybody repeat after me. I am the chosen one. 내가 지금 우리 손녀 이야기하는 게 아니에요. Hindi ko po pinag-usapan yung apo ko ngayon. 여러분 이야기하는 거예요. Kayo po ang tinutukoy ko ngayon. 다시 한번 더 나는 택함 받은 자다. Sabihin niyo po ulit, I am the chosen one. 그래 손녀가 그 많은 학생들 중에 총학생회장으로 탁 택함을 받았단 말이에요. Kaya itong apo ko ay sa huli napili bilang president ng student council ng buong eskwelahan nila. 그러고 나니까 말이 달라지기 시작하는 거예요. Nung nandun siya ay napili na, nag-iiba na rin yung pananalita niya. 그러고 나니까 리더십이 생기는 거예요. At nung napili na siya doon, nagkakaroon na siya ng leadership. 왜냐하면 자기가 리더가 됐기 때문에 리더로서의 일을 해야 된다는 걸 아니까 리더를 어떻게 하는지 생각을 하게 되더라는. Dahil upang manatili siya sa posisyon niya na yun, alam niya na kailangan niya din ng leadership, kaya nag-iisip siya, paano ba ako magkakaroon ng leadership? 그래 거기 가서 그렇게 택함 안 받아도 제 눈에는 이쁘고 귀엽고 사랑스러운데 Siyempre, para sa akin, kahit hindi man na siya napili bilang president, ay para sa akin maganda pa rin siya, kamahal-mahal pa rin siya. 그 택함 받아가지고 총학생회장이 돼가지고 거기에 맞게 살려고 애쓰고 마음 쓰는 걸 보니까 되게 기특하더라는 거죠. Pero nung nakita ko naman po kung paano siya napili bilang president ng student council at nais niyang mabuhay na mag-live up doon sa position na natanggap niya, yung ganung klaseng pagsisikap niya ay napakaganda ring makita. 그리고 손녀들이 셋이 있는데 셋 다 되게 이렇게 기쁨을 줘요. Meron po akong 3 apong babae at lahat sila ay nagbibigay ng malaking kagalakan sa akin. 큰 손녀는 이제 고등학생이고 둘째도 고등학생이고 막내는 초등학생인데 Yung panganay at yung pangalawa, high school na sila, tapos yung ang pangbunso, siya naman ay elementary school. 벌써 우리 손녀가 대학교 갈 나이가 됐어요. Yung apo ko ay nasa edad ng kailangan niyang maghanda para sa 세월이 university. 얼마나 빠른지요. Napakabilis ng panahon. 그 이제 우리 첫째 손자하고 둘째 손자는 학교에 장학금을 받았는데 Yung panganay at yung pangalawa kong apo, nakatanggap sila ng scholarship sa school nila. 한 사람당 2만 불씩 졸업할 때까지 2만 불을 받게 됐다. Yung scholarship na natanggap nila ay sa isang estudyante o isang apo, $20,000 ay binibigay hanggang sa graduate sila. 큰 돈이죠. 2만 불이면. Napakalaking halaga po, di ba, pag 모르겠어요. $20,000. 호주는 뭐 돈이 좀 많으니까 아무래도 여기보다는 많이 주겠지만은 Hindi ko po alam, siguro mas madaming binibigay doon kasi nga mas mahal ang mga bilihin sa Australia. 그래 사람이 누구나 어떤 일에 쓰임을 받고 싶고 택함을 받고 싶은 마음이 있다는 거예요. Sino mang tao ay meron silang pagnanais na mapili, magamit sa mga mabubuting mga pangyayari. 자, 여러분도 그런 마음이 있겠죠. Kayo rin po ay siguradong merong ganong klaseng puso, tama po ba? 만약에 여러분 여기 있는 우리 자매 하나가 여러 다른 자매들보다도 어떤 잘생긴 총각에게 탁 택함을 받으면 기분 좋겠어요, 안 좋겠어요? Sabihin natin yung mga sisters natin dito na dalaga pa. Sabihin natin merong isang sister nagpakasal sa napakapoging brother. Kung gano'n, sa tingin nyo ba matutuwa lang kayo? 어떤 형제 하나가 자매들이 자기를 탁 택해가지고 나하고 결혼하고 싶다 하면 기분이 좋겠어요, 안 좋겠어요? Mga brothers naman, kapag merong isang sister nagsabi, gusto ko magpakasal sa brother na iyon, kung siya ay napili, matutuwa kaya siya o hindi? 좋겠죠? Maganda sa pakiramdam, di ba? 택함 못 받아가지고 아웃사이드로 돌면 얼마나 힘들어요. Kung hindi ka makatanggap ng pagpipili at nabubuhay ka lang bilang outsider, gaano ba ito kahirap? 그래서 제가 유대인의 특별한 차이가 뭔가 보니까 Kaya pinag-isipan ko rin po, ano ba ang espesyal na pagkakaiba ng mga Hudyo sa atin? 유대인은 뭐 키가 뭐 다른 사람보다 훨씬 크나? Mga Hudyo ba ay mas matangkad kaysa sa ibang tao? 유대인은 특별히 코가 더 높나? Mas matangos ba ang ilong ng mga Hudyo? 유대인은 뭐 특별히 눈이 더 아름답나? Mas maganda ba ang itsura ng mga mata ng mga Hudyo?
별로 차이가 없어요. Kung titignan ay walang masyadong pagkakaiba. 유대인하고 이방인하고 같이 세워놓으면 누가 유대인인지 누가 이방인인지 별로 구별도 안 가고 Kahit ipagsama mo pa yung mga Hudyo sa mga Hentil, hindi mo naman malalaman sino ang Hudyo, sino ang Hentil. 지구상에 수많은 인류의 종류가 있는데 Sa buong mundo na ito, napakaraming iba't ibang uri ng sibilisasyon. 그 중에 특별히 유대인 저 사람 유대인이다 하고 느낄 만하게 특별하게 생긴 게 없단 말입니다. Pero wala namang mga katangian ng mga Hudyo na makikita mo agad at malalaman mo, itong tao ay isang Hudyo. Wala rin naman silang ganong traits. 그런데 유대인은 왜 유대인이냐 이거야. Pero bakit ba ang mga Hudyo ay Hudyo? 유대인의 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있는데 Siyempre, merong mga mabubuti at masasamang mga punto rin ng mga Hudyo. 좋은 점은 하나님에게 택함 받았기 때문에 좋은 거죠. Ang mabuting katangian na taglay nila ay sila'y napili ng Diyos. 나쁜 점은 하나님에게 택함 받았기 때문에 미움받고 핍박받고 어려움을 당한다는 것이. Ang hindi naman mabuting punto sa kanila ay dahil nga napili sila ng Diyos, lagi silang inaapi, nakakatanggap ng hate. 그런데 지구상에 뭐 필리핀어도 있고 코리아노도 있고 하폰에서도 여러 가지 종류의 사람들이 있는데 Dito sa mundo na ito, napakaraming iba't ibang uri ng mga tao. Merong mga Koreano, Hapon, Pilipino. 하나님은 그 중에 특별히 한 민족을 딱 찍어가지고 탁 픽업을 했단 말이에요. Pero mula sa iba't ibang mga uri ng tao na iyon, pinili ng Diyos ang mga Hudyo. 수백 명의 학생이 있는데 Merong daang-daang mga estudyante. 우리 손녀가 딱 픽업해가지고 학생 총회장이 됐다 이거. Mula sa kanila, ang apo ko yung napili, tapos naging president ng student council. 그 좋은 점은 좋은 점대로 작용하겠지만 또 안 좋은 점이 될 수도 있어요. Siyempre, ma-apply sa kanya ang mga benepisyo ng pagkapili ng mga posisyon na iyon, pero darating din sa kanya ang mga hindi mabubuting bagay sa oras na napili siya para sa posisyon na iyon. 막 저 학생들이 저 동양인재고 뭐 지가 잘났다고 총학생회장이 돼 인물도 우리보다 못생겼구만. Pwedeng isipin ng mga ibang estudyante, bakit ba yung Asian na estudyante na yan na hindi naman mas magandang itsura kaysa sa atin o mas magaling kaysa sa atin ang napili bilang president? 서양 아가씨들을 보면 그 금발에 막 눈도 푸르고 어떤 때는 보면 우리가 좀 열등감 느끼게 생긴 사람들 많잖아, 그죠? Kasi po, di ba, yung mga Caucasian na looking na mga tao, may mga blonde ang hair, asul ang mata, makikita mo, minsan na i-intimidate ka sa mga itsura nila. 그렇게 여러분도 열등감 느껴봤어요? Nakaramdam din po ba na kayo ng ganung klaseng inggit o kaya intimidation sa kanila? 우리 한국 세계대에 가면은 저 유럽에서 온 사람들은 늘 보면 멋있어 보이고 필리핀에서 온 사람들은 별로 멋있어 안 보이더라고. Pagpunta ka nga lang ng World Cup, makita mo yung mga galing Europe, napakaganda ng mga itsura nila, tapos biglang makita mo yung mga Philippine members natin, parang hindi. 그래요, 안 그래요? Tama po ba o hindi? 유럽에서 온 사람들 보면 별거 없는데 덩치도 크고 키도 크고 인물이 좋으니까 좀 뭔가 있어 보이더라 하니까. Kahit yung mga Europeans, kung makita mo, kahit sabihin natin na wala silang mga tao, basic na taglay nila, malaki na yung katawan, matangkad, maganda yung itsura. Kaya merong mukhang itsura na parang may kaya sila or may something sila. 여기 유럽 사람들이 요 수처럼 앉으면 예배당이 꽉 차는데 Kung itong bilang, parehas na bilang mga Europeyong nakaupo, mas magmumukhang puno yung ating service hall. 필리핀 사람들이 앉으니까 자리가 너무 널널해 보이잖아. Pero dahil yung mga Pilipino ang mga nakaupo dito, napakaluwag tignan ng mga pwesto natin dito. 그죠? Tama po ba? 좀 사이즈가 작잖아. Kasi maliliit tayo eh. 그죠? Tama po ba? 근데 요즘은 미의 기준이 이제 바뀌었습니다. Pero recently, nagbago na po ang standards of beauty. 요즘은 K-웨이브라고 들어봤어요. Narinig nyo na po ba ang salitang K-wave? K-웨이브가 세상을 지금 확 휩쓸고 있기 때문에 Dahil yung K-wave na ito ay lumaabot sa buong mundo, 이제 지구상에서 아름답다고 느끼는 기준이 바뀌어버렸어요. kaya sa mundo ngayon na nagbago na ang standard ng mga taong nagsasabi, maganda to. 코리아나가 제일 이쁘다. 이런 말이 이제 세상에 퍼지게 돼 있다. Umiikot na ang salita ngayon sa buong mundo na mas maganda ang mga Koreano at mga Koreana. 동의 안 했어요. Hindi po yata kayo sumasang-ayon, ano? 그런데 이게 진짜예요. 미국에서도 이제 블론디 뭐 파란 눈 이런 거 별로 안 쳐줘요.
Kaya nga po sa Amerika, yung mga blonde, yung mga blue ang eyes, hindi na sila masyadong tinitignan. 요즘은 코리아나 같이 생긴 여자를 좋아한다니까. Recently, yung mga mukhang Koreana, yung hilig ng mga tao. 그거 진짜예요. 새로운 트렌드예요. Totoo po, ito po yung new trend. 이제 미의 기준이 바뀌어버렸어. Nagbago na po ang standard of beauty. 옛날에는 막 이 블론디 머리에 파란 눈 막 이런 거 보면 사람들이 막 와 이랬는데 요즘은 그거 안 쳐준다니까. Ang dating panahon, basta blonde yung buhok, blue yung eyes, wow, ang agad ng mga tingin ng mga tao. Pero ngayon, hindi na po ganun. 요즘은 한국 여자처럼 생기고 검은 머리에 브라운 아이 이걸 더 쳐준다. Ngayon panahon ngayon, mas gusto nila yung mga mukhang Koreano, black hair, brown eyes, yun ang wow na ngayon. 이제 10년 뒤에 이제 코리안 웨이브가 지고 Siguro naman after 10 years, yung Korean wave matatapos na. 이제 P 웨이브가 탁 오면은 Magsa-start na yung P-wave. 그때부터는 전 세계에서 제일 아름다운 여자가 필리피나가 되는 거예요. Siguro sa panahon na yun, ang magiging pinakamagandang mga babae sa buong mundo ay mga Pilipina. 그날 10년 뒤에 그리 될 거예요. 10 years pa po, kailangan maghintay. 지금은 앞으로 한 10년까지는 K 웨이브가 세상에 지배할 거예요. Pero mula ngayon, for 10 years, ang K-wave na po ang sasakop sa buong mundo. 이제 2036년쯤 되면 이제 너 필리피나야, 와우, I love 필리핀 하는 날이 올 거라. Siguro by 2036, sabihin ng mga tao, Pilipina ka? Ay, I love Filipinas. Gaganon na yung mga tao. 중요한 건 내가 이야기하고자 하는 거는 유대인이 특별하게 나은 사람이 아니라니까. I mean, nais ko pong sabihin, ang mga Hudyo, hindi sila mga tao na mas magaling o dakila sa atin. 그 유대인의 나은 점은 뭐냐? Ano ba ang punto na mas mabuti sa mga Hudyo na ito? 하나님이 탁 픽했다는 거예요. 그게 유대인의 나은 점이라. Sila ang mga taong pinili ng Diyos. Yun lang ang kabutihan ng mga Hudyo. 자, 우리 구약 성경 신명기 7장 찾아보겠습니다. Punta po tayo sa Deuteronomy chapter 7, 7장 6절. verse 6. 너는 여호와 네 하나님의 성민이라. 네 하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. 자, 여기서 이 유대인들이 하나님에게 택함을 받았단 말입니다. Dito makikita natin ang mga Hudyo ay pinili ng Diyos. 그들이 어떤 인류 종자면에서 뛰어난 거 아니다는 거예요. Kung titignan sa sabihin natin sa pinagmumulan ng kanilang angkan, hindi yun ang dahilan kung bakit mas dakila sila sa atin. 여러분 유대인 봤죠? Nakakita na po ba kayo ng mga Hudyo? 뭐 TV에 나오는 유대인들이나 미국인이나 뭐 유럽인이나 별 차이가 없단 말이에요. Makita nyo nga lang sa TV, Hudyo man, Amerikano, Europeo, hindi nyo malalaman kung sino ang sino. 누가 더 종자적으로 뛰어나다 그렇게 말할 수 없다는 거예요. Kaya wala kang masasabi na merong mas magandang gene na pinagmula ng mga tao. 근데 그 뒤에 8절 보면은 Pero sa verse 8, makikita po natin, 7절 보면은 sa verse 7, 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하시면 너희가 다른 민족보다 수요가 많은 인구가 아니라 너희는 모든 민족 중에 가장 적으니라. hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. 예, 의외로 유대인이 택함 받을 때 유대인의 조건은 다른 이방인에 비해서 훨씬 더 안 좋은 조건이었다. Kung titignan pala, sa panahon na pinili ang mga Hudyo, kaysa sa ibang mga bayan, ang mga Hudyo ang pinakamaliit ang bilang sa lahat ng mga bayan. 그런데 유대인이 복된 이유는 뭐냐? Pero ano bang dahilan kung bakit mapagpala ang mga Hudyo? 하나님이 내가 너를 택하노라. 하나님이 택했다는 거예요. Dahil ang Diyos ang nagsabi na, pinili ko kayo. 이건 유대인을 이야기하는 게 아니에요. Hindi Hudyo ang tinutukoy po dito. 여기 앉아 있는 여러분을 이야기하는. Kayo po ang tinutukoy ng salita na ito. 아멘. Amen? 여러분이 필리핀에 있는 사람들보다 제일 예뻐요. Kayo po ba ay mas maganda kaysa sa mga tao sa Pilipinas? 필리핀도 말입니다. 미스 월드도 많이 나오고 미스 유니버스도 나오고 다 나왔어요. Dito sa Pilipinas, marami pong mga nagwaging mga Miss World, Miss Universe, marami.
우리 IYF 필리핀에서 언제 미스 유니버스 나오겠어? Sa IYF Philippines, kailan bang may lalabas na Miss Philippines o Miss World, di ba? 나올 날은 있긴 있을 거야 아마. Siguro darating ang araw na merong lalabas na ganun. 그래 믿어요. Naniniwala po ba kayo? 그런데 아직까지는 그런 후보가 안 보여. Pero wala pa po akong nakikitang candidate sa ngayon. 그죠? Tama po? 그런데 어떤 외모를 보거나 어떤 조건을 보면은 우리가 하나도 내세울 게 없다 이거야. Kung titignan natin ang sarili sa itsura man o kaya sa ating mga kakayanan, walang ni anong mas dakila kaysa iba. 그런데 우리가 복된 이유는 뭐냐? Pero ano ba ang dahilan kung bakit tayo mapagpala? 여러분이 왜 복되냐? Bakit po ba kayo blessed? 여러분은 하나님에게 선택되었다. Dahil kayo'y pinili ng Diyos. 아멘. Amen? 하나님에게 선택되었기 때문에 내가 복되고 내가 능력이 있고 내가 다른 사람보다도 뛰어난 삶을 살게 되었다는 거예요. Dahil kayo'y pinili ng Diyos, kayo'y mapagpala, kayo'y mga taong merong kapangyarihan, kayo'y mga taong mas dakila pa kaysa iba. 여러분 그래 믿습니까? Kayo po ba'y nananampalataya doon? 야, 내가 하나님에게 선택되었다. Ako'y pinili ng Diyos. 그래 내가 구약의 유대인은 아니지만 Hindi man ako Hudyo mula sa lumang tipan. 내가 인종으로 따지면 필리피노지만 Kung base naman sa dugo, ako isang Pilipino. 내가 하나님에 의하여 택함을 받았다. Pero sa pamagitan ng Diyos, ako'y pinili niya. 이거를 여러분들이 믿는 순간 Sa oras naman ng palataya kayo dito, 여러분의 인생은 달라진다는 거예요. magbabago po ang buhay ninyo. 아멘. Amen? 자, 이번에는 에베소 성경, 신약 성경 1장을 찾겠습니다. Ngayon naman pupunta po tayo sa Ephesians chapter 1. 자, 에베소 1장 4절. Ephesians chapter 1 verse 4. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑을 해서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. 자, 이제 우리가 그리스도 예수로 말미암아 택함을 받아가지고 이제 우리가 거룩하고 흠이 없게 됐어요, 안 됐어요? Ngayon, sa pamagitan ng pagkapili ni Jesus sa atin, tayo po ba ay mga banal na at walang dungis o hindi? 그래 믿습니까? Nananampalataya po ba kayo doon? 내가 정말 거룩하게 됐습니까? Kayo po ba talaga ay tunay na naging banal na? 흠이 없어졌습니까? Kayo po ba ay tunay na walang dungis? 그러면 내가 복된 사람이어야 돼. Kung gano'n ako ay mapagpalang tao o hindi? 내가 옛날에 구약시대 유대인처럼 큰 복을 받은 사람. Ako ay tulad pala ng mga Hudyo sa lumang tipan na isang tao nakatanggap ng malaking pagpapala ng Diyos. 5절에 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨다. Verse 5, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamagitan ni Yesu Kristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. 자, 이제 우리는 하나님의 아들들이 되었다. Tayo na ay naging mga anak sa pamagitan ni Yesu Kristo. 아무것도 아닌 우리가 Tayong walang-wala 예수 그리스도의 피 흘리심으로 말미암아 sa pamagitan ng pagbuhos ng dugo ni Yesu Kristo, 그 피가 탁 내 마음에 부러지니까 nang itong dugo ay pumasok sa aking puso, 내 마음에 죄가 싹 씻어지면서 ang kasalanan ng aking puso ay nalinis. 내가 거룩하고 흠이 없게 되면서 하나님의 아들들이라고 부름을 받았다. Ako'y naging banal at walang dungis na at ngayon ay tinatawag na anak ng Diyos. 그 유튜브를 보다 보니까 Nung tinitignan ko po ang YouTube, 광고가 얼마나 자주 나오는지 apakadalas lumabas ng mga ads, 그 no? 보니까 어떤 광고가 나오는데 May isang ads na lumabas. 이상 바닥 슈퍼 비사 하는 게 나오더라고요. Yung ad sabi, isang patak, super bisa. 그거 하나 탁 뿌리니까
쫙 닦으니까 깨끗하게 되더라고요. Isang patak daw ng produkto na yun, tas pag ito'y punasan, malilinis yung nililinis. 그런데 우리 마음에 이상 빠딱 슈퍼비사가 뭐예요? Pero sa puso naman natin, yung isang patak na super visa, anong patak yon? 예수 그리스도의 보혈이잖아, 그죠? 예수 그리스도의 보혈. Yung dugo po ni Yesu Cristo, tama po ba? 그 예수님 보혈은 이상 빠딱 하면은 슈퍼비사야. Kaya yung dugo ni Jesus, isang patak super visa nito 우리 sa 마음에 있는 atin. 죄 안 씻어지는 거 있어요, 없어요? Sa loob ng ating puso, meron bang kasalanan na hindi malilinis o wala? 싹 다 씻어져 버린다. Lahat 그 malilinis. 내 마음이 막 깨끗해져 버렸다 이거. Kaya ang puso ko ay malinis na. 그러면 이제 나는 누구냐? Kung gano'n, sino ba ako ngayon? 나는 하나님의 아들이 되었다. Ako na'y naging anak ng Diyos. 이거 믿습니까? Naniniwala po ba kayo doon? 하나님의 아들로 자랑스럽게 살아야 돼요, 우리. Kayo po ay dapat mabuhay ng proud na buhay bilang mga anak ng Diyos. 그리고 이거를 자꾸 자랑해야 돼. At dapat ito'y lagi niyong pinagmamalaki. 자랑해가지고 자꾸 여러분들이 새 사람들에게 이걸 퍼뜨려야 돼요. Ipagmalaki niyo ito at dapat niyo ito'y pinapangaral sa mga tao. 어제 아래 어떤 따복에서 어떤 형제들이가 왔는데 Kahapon mula sa Tabuk, meron pong dalawang brother na dumating. 그 형제들이 여기 와가지고 자기 교회는 우리 여기 교회가 아닌데 저를 찾아왔더라고. Itong dalawang brother na dumating, sila'y mula sa church na hindi church natin pero lumapit sila sa akin. 그래서 제가 계절을 좀 해줬는데 Nag-fellowship kami sandali. 다 기뻐하더라고. Nagalak sila. 그 이 사람들에게 뭐가 보이느냐면은 Ano ba ang nakikita sa kanila? 이 하나님 자녀 된 걸 그래 기뻐하는 거예요. Nakikita ko kung gaano sila nagagalak sa katotohanan na sila'y naging mga anak na ng Diyos. 근데 이 사람들은 엄청 큰 사업을 하는 사람인데 Itong mga tao, sila ay gumagawa, naghahawak ng malaking negosyo. 여기 바다산 근처에 한 10헥타 되는 땅이 있는데 Dito, malapit sa Batasan, meron silang mga 10 hectare na lot. 그게 지금 가소가 걸려 있는데 Doon, itong lote na to, meron daw kaso na nakasampa. 그 자기들이 이기면 그 땅이 자기 거 된다 하더라. Pag nanalo daw sila sa kaso na yon, sa kanila na daw yung lupa na yon. 그리고 우리 사택에 걸려 있는 그 사로스 델몬테 세계대 그림이 있잖아. 그걸 보더니 Tapos doon sa Satik po kasi natin, meron pong picture ng event natin sa San Jose del Monte. Nung nakita nila yung larawan na yon, 파스타 내가 가서 이기면 바로 여기 바다산이니까 내가 이만한 거 하나 지을게요 하면서 sabi niya, Pastor, kung manalo po ako sa kaso na to, agad po akong gagawa ng isang gymnasium. Nasing laki po ng gymnasium sa picture na ito. 그래, 우리 캐서시티 사람들 다 구원받게 합시다. Paligtasin po natin ang lahat ng mga Quezon City citizens. 우리는 이 복음 전하고 싶어요. Gusto po namin ipangaral itong ebanghelyo. 야, 제가 그 두 사람이 우리 형제들 아버지들보다 훨씬 낫더라고. Kita ko mas mabuti pa itong dalawang brother na ito kaysa sa lahat ng mga kapatiran natin. 이 자기들에게 뭔가 특권이 와 있다는 거지. Merong ganitong otoridad na dumating sa kanila, special authority. 여러분에게도 하나님의 자녀가 되었으면 그 특권이 와 있습니다. Kayo rin, dahil naging mga anak ng Diyos, nasa inyo rin itong special authority na ito. 그 특권에 대해서 여러분 알고 싶어요? 그냥 넘어가고 싶어요? Gusto niyo po bang malaman pa lalo tungkol sa special authority na ito o palipasin na lang natin? 알고 싶지도 않고 넘어가고 싶지도 않고 차지도 아니하고 덥지도 아니하네. Di ko man lang gusto malaman, pero ayoko rin naman palipasin. Di rin mainit, di rin malamig, ganun ba? 제일 악한 마음이 차지도 않고 덥지도 않고 Pinakamasamang puso ay hindi mainit, hindi malamig, lukewarm. 차든지 덥든지 둘 중에 하나를 해라. Either malamig o mainit, dalawa lang yun. 하나님 자녀의 특권에 대해서 알고 싶어요? 모르고 싶어요? Gusto niyo po ba malaman ang special authority ninyo bilang anak ng Diyos o hindi? 알고 싶죠? Gusto niyo pong malaman, di ba? 알고 싶지. Gusto niyo pong malaman. 베드로전서 2장 9절 찾아보도록 하겠습니다. Kung ganun, punta po tayo sa 1 Peter chapter 2 verse 9. 자, 베드로전서 2장 9절에 Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, 이건 다 같이 읽어보겠습니다. basahin po natin ng sabay-sabay. 자, 시작. Ready, go. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman.
hanggang sa kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan. 자, 너희는 택하신 족속이요. Kayo ang mga lahing hirang. 너희는 비록 못생겼지만 택하신 족속이다. Pangit man kayo, kayo'y mga lahing hirang. 아멘. Amen? 그래 믿어요. Naniniwala po ba kayo? 나는 택한 족속이다. Ako'y isang lahing hirang. 비록 못생겼지만, Pangit man ako. 비록 뚱뚱하지만, Mataba man ako. 그죠? Tama po? 비록 늙었지만, Matanda man ako. 비록 뭐 성질도 안 좋지만, Masama man ang ugali ko. 나는 택하신 족속이다. Ako ay isang lahing hirang. 아멘. Amen? 그 다음에 뭐예요? At ano pong nakasunod? 왕 같은 제사장들이다. Isang makaharing pagkasaserdote. 내가 왕 같은 제사장이라니까. Tayo daw ay mga makaharing saserdote. 제사장은 뭐가 제사장이에요? Mga saserdote, sino ba ang mga saserdote? 제사 더해주는 사람이다. Yung mga saserdote, sila yung mga nagbibigay ng mga offering na ito. 여러분들은 만나는 사람마다 제사를 드려줘야 돼. Kaya tuwing meron kayong nakikitang mga tao, dapat sa kanila ay nagbibigay kayo ng ganitong pagkasaserdote ninyo. 왜냐하면 그 사람들은 제사를 드려주지 않으면 죄 때문에 죽으니까. Kasi kung hindi kayo ay magkakaroon ng offering para sa kanila, mamamatay sila dahil sa kasalanan nila. 우리는 제사장이니까 Pero dahil tayo ay mga saserdote, 딱 누구를 만나면 제사를 드려줘야 된다. pag meron tayong makilalang tao, kailangan natin magkaroon ng offering sa kanila. 그 말이 무슨 말이에요? Ano ba ibig sabihin nitong offering na 그 ito? 말이 입을 열어서 복음을 전해주는 거지. Ibuka ang bibig, ipangaral sa kanila itong ebanghelyo. 아멘. Amen? 그거를 여러분들이 할 줄 알아야 돼. Yun ay dapat alam ninyong gawin. 겁먹지 말고 Huwag kayong matakot. 입을 열어서 Buka nyo lang yung bibig nyo. 복음을 전해줘야 되는. Mangaral lang kayo ng ebanghelyo. 아멘. Amen? 그리고 우리는 거룩한 나라다. At sinasabi na tayo ay bansang banal. 거룩한 나라는 들림 받아가지고 하늘나라 올라가겠지만은 Ang bansang banal ay syempre iangat para marating sa langit. 거룩하지 않은 나라는 밑으로 떨어져서 지옥 불구덩이로 빠진다는 거예요. Ngunit ang bansa naman ng hindi banal ay hindi maaangat sa langit kundi ibabagsak doon sa apuyan ng impyerno. 우리는 거룩한 나라라 이거. Tayo ay bansang banal. 그의 소유된 백성이다. At tayo ay mga taong nakapaloob sa bansa na ito. 아멘. Amen? 우리가 그런 특권을 가졌다는 거예요. Ito po yung mga special authority na taglay natin, special rights. 그 학생 회장만 돼도 특권이 있더라는 거예요. Kaya maging president ng student council, meron ka ng mga special rights na ito eh. 특권도 있고 의무도 있고 책임도 있고 그래요. Meron kang mga special rights, responsibility, at meron ka ring mga bagay na kailangan maging responsable pa. 우리는 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니까 그에 걸맞는 책임도 있고 의무도 있고 특권도 있다. Dahil tayo ay mga makaharing pagkasaserdote mula rin sa bansang banal, meron tayong ganito mga special rights, meron din tayong mga responsibilidad, at meron din mga kailangan gawin. 그 의무, 그 책임이 뭐냐? Ano ba itong mandatory na kailangan natin gawin? Mandatory na responsibilidad na taglay natin. 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하는 거다. Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag inyo mula sa kadiliman. 한강사. Hanggang sa kanyang kagila-gilalas na 자, kaliwanagan. 요것만 읽어봅시다. 우방부터. Basahin po natin mula sa upang. 요게 우리의 의무요, 우리의 책임이요, 또한 우리의 특권인데 시작. Kaya ito po ang ating otoridad, ito po ang ating responsibilidad. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go! Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan. 이거를 여러분들이 이제 생각하고 살아야 되는 거예요. Kailangan niyo pong mabuhay na iniisip ang bagay na ito. 옛날에 유대인들은 유대인임을 표시하는 속옷을 입고 다녔어. Dati ang mga Hudyo, meron po silang sinusuot na panloob na nagmamarka na sila isang Hudyo. 이렇게 겉으로 볼 때는 유대인인지 이방인인지 표가 안 나요. Sa panlabas na nyo, hindi mo malalaman kung Hudyo ba sila o Hentil. 그런데 이제 내가 어떤 사람을 만나가지고
뭐 사업을 하거나 뭘 하거나 할 때 이제 이게 이제 내 정체성이 유대인이기 때문에 언젠가는 내 정체성을 드러내야 되는 거예요. Kaya sabihin natin na meron akong mga nakikilala mga tao habang nabubuhay, kailangan magnegosyo, at darating ang punto na kailangan mo ipakakilala sa kanila na ikaw isang Hudyo. 아, 나는 사실은 유대인이다. 이렇게 한번 입을 털어야 되는 거예요. Sa totoo lang ako ay isang Hudyo, kailangan mo sabihin ito. 그런데 눈치를 딱 보니까 이 사람이 나를 싫어해. Pero sa paningin ko, parang ayaw niya sa akin. 이 사람 입에서 나는 유대인 새끼들 보기 싫어. 막 이런 말이 나오는 거예요. Mula sa tao na ito, meron siyang mga sinasabi na ayaw ko sa mga Hudyo. 그러면 내가 두려운 마음이 들겠죠. Kung gano'n magkakaroon ako ng pusong natatakot, tama ba? 그래서 이제 몰래 살짝 화장실 가가지고 Kaya patagong pupunta sa CR, 이거 딱 벗고 huhubarin ito, 이거 벗고 이 속에 유대인이 입는 하얀 천으로 된 속옷이 있어요. pag hinubad kasi nila ito, meron pong puti sila na panloob na pananamit na gawa sa puting tela. 그걸 싹 얼른 벗고 어디다가 탁 구석에 처박아 놓고 Agad niyang huhubarin ito, ihahagis sa isang 다시 탁 와가지고 나 유대인 아닌 척 하는 거라. Tapos muling babalik doon sa kausap para magkunyaring hindi siya Hudyo. 이제 그 사람은 좀 타락한 유대인이라. Yung ganung mga tao ay mga korap na mga Hudyo. 그러니까 내가 내 입으로 예수를 이야기하지 못한다는 것 자체가 여러분들이 그 옷을 벗어서 감추고 산다는 이야기다. Yung katotohanan mismo na hindi nyo kayang ibuka ang bibig ninyo upang pag-usapan si Jesu Kristo ay parehas lang sa paghubad ng pananamit panloob upang itago ang pagkakristyano ninyo. 내가 그 옷을 입고 있단 말입니다. Suot natin ang damit na ito eh. 우리는 의의 옷을 입고 있어요. Suot po natin ang damit ng kabanalan, ng 그 katuwiran. 유대인들도 하얀 천으로 된 옷을 속에 입고 있어요. Mga Hudyo rin ay merong suot na puting tela sa loob nila. 그런데 이야기를 하다 보니까 이 사람이 날 싫어하는 느낌이 와. Pero habang nag-uusap, pakiramdam ko ayaw niya sa akin. 아이고 이거 안 되겠네. Hindi pwede to. 아이고 빨리 가서 정체를 숨기자 해가지고 얼른 속옷을 탁 벗어가 어디다가 딱 감춰놓고 나와. 나 유대인 아닌 척 하는 거야. Agad ko kailangan pumunta upang itago ang identidad ko bilang isang Hudyo. Huhubarin ko itong puting tela na ito, itatapon ko ito para bumalik sa harap niya at magkunwari, hindi ako Hudyo. 그게 이제 유대인으로서 유대인답지 않게 사는 거예요. Yun po ang buhay ng isang Hudyo na hindi nabubuhay ng buhay ng Hudyo. 그리스도인도 그리스도인이지만 그리스도인답지 않게 사는 게 뭐냐? Ang mga Kristiyano, ano naman ang buhay na binubuhay nila na hindi anyong buhay ng Kristiyano? 딱 들어보면 이야기해보니 이 사람이 예수 믿는 거 싫어하네 이런 느낌이 들 때 입 탁 닫아버리는. Habang nakikipag-usap sa ibang mga tao, pag medyo nararamdaman ko na ayaw niya kay Jesus, sinasara agad yung bibig. 여러분 그런 마음이 있어요 없어요? Meron po ba kayong ganun puso? Wala. 대답을 아무도 안 하네. Walang ni isang sumasagot. 그렇게 Ha? 산다는 이야기지. Ibig sabihin, ganun kayo nabubuhay ngayon. 그러면 안 되는 거야. Hindi po dapat ganun. 이래서 하나 저래서 하나 한 번 살다 죽는 건데 Mabuhay man ganyan, mabuhay man ganito, isang beses lang ang buhay ninyo, 이야기를 하는 거예요. buksan nyo na yung bibig nyo. 당신 마음에 죄 있어 없어? May kasalanan ka ba sa puso mo? Wala. 있는데 Meron. 내가 그거 알려줄게. Sige, ituro ko sa'yo. 그 죄 없어지는 길 알려줄게. Ituro ko sa'yo ang daan para mawala ang kasalanan na iyan. 그렇게 해야 된다는 거 우리가. Ganun po ang dapat nating gawin. 아멘. Amen? 그렇게 해야 됩니다. 알겠어요? Yun po ang kailangan nating gawin. Naiintindihan niyo po ba? 자, 여러분이 의의 옷을 입고 있어요? 안 입고 있어요? Ngayon, suot niyo po ba ang damit ng katuwiran o hindi? 의의 옷을 입고 있어요. 이걸 벗어놓고 아닌 척하고 살려고 하니까 힘이 드는 거예요. Dahil nais yung mabuhay na hubarin ito at magkunwaring hindi nyo suot ang damit na ito, kaya kayo nahihirapan. 그런데 의외로 이걸 탁 이야기를 하면은 Pero kung subukan mong sabihin, 하나님이 여러분에게 일을 하신다. ang Diyos po ang gagawa sa inyo. 그걸 여러분들이 아셔야 되는. Yun po ang dapat ninyong malaman. 우리 올해에 꼭 입을 열어서 내가 치아에 있는 그 근처에 얼마나 사람이 많아요. Sa taon na ito, buksan po natin ang bibig natin. Tuusin ninyo, sa paligid ninyo, gaano ba karaming mga tao, di ba?
뭐 사람이 많이 있단 말이에요. Marami pong tao sa paligid 이걸 natin. 열어가지고 Buksan lang po natin ang bibig natin. 여러분이 영적인 유대인임을 이야기하고 Sabihin ninyo sa kanila na kayo isang spiritual na Hudyo. 그리스도인임을 나타내라는 거지. Ipakita nyo sa kanila na kayo isang Kristiyano. 하나님은 역사하시는 거예요. At ang Diyos po ay gagawa. 근데 우리가 그러지 못하고 살 때가 많다는 거죠. Pero marami pong beses na hindi po natin nagagawa ito sa buhay natin. 제가 오늘 창세기 20장을 읽었는데 Ngayong araw ay binasa po natin ng Genesis chapter 21. 21장에 어떤 얘기가 나오느냐면은 Genesis chapter 21, ano po ba ang kwentong nakasulat dito? 이 이야기의 백그라운드를 잠깐 이야기하자면요. Kung pag-usapan po natin sandali ang background ng kwento na ito, 아브라함이 하나님의 택함을 입었어요, 안 입었어요? si Abraham po ba ay pinili ng Diyos o hindi? 택함을 입었죠. Siya po ay pinili ng Diyos, tama po? 창세기 12장 1절부터 3절까지 보면 자세하게 나와. 그건 우리가 하도 많이 들었으니까 넘어갑시다. Dahil maraming beses natin narinig, hindi na natin pupuntahan, pero makikita natin sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3, na pinili ng Diyos si Abraham. 그래서 하나님이 아브라함에 약속을 했어요. Kaya ang Diyos, nangako siya kay Abraham. 내가 너를 복의 근원이 되게 할지라 그렇게 약속을 했어. Sinabi niya na ikaw ang magiging isang pagmumulan ng pagpapala. 그런데 아브라함이 복의 근원이 됐는데 Itong si Abraham ay naging pinagmumulan ng pagpapala. 살다 보니까 Pero habang nabubuhay siya, 이게 두려움이 많이 생기는 거야. siya ay nagkakaroon ng madaming katakutan. 우리도 살다 보면 두려움이 생기는 거야. Tayo rin ay habang nabubuhay, merong mga katakutan. 근데 아브라함이 이제 한 번은 애굽에 가나안에 흉년이 들었어요. Isang beses sa Ehipto ay nagkaroon po ng taggutom. 흉년이 들어가지고 이거 어떻게 살지 하다가 애굽으로 내려가자 그랬어요. Ay, nagkaroon ng taggutom sa panahon ni Abraham, kaya sinabi niya, paano tayo mabubuhay? Pumunta tayo sa Ehipto. 애굽으로 내려가면서 애굽에 가서 살 생각을 하니까 애굽 사람들이 전부 하나님 안 믿는 사람이라는 걸 아니까 두려운 거예요. Ngayon tinakda niya na kailangan niya pumunta ng Ehipto, pero naisip niya na ang lahat ng mga tao na nasa Ehipto ay mga taong hindi nananampalataya sa Panginoon, kaya natatakot siya. 내가 가서 하나님의 자식이다 하면 다 싫어할 텐데 Kung sabihin ko doon na ako ay anak ng Diyos, siguradong ayaw na nila sa akin. 어떡하지? Ano kayang gagawin ko? 여러분도 그런 마음이 들 때가 있을 거예요. Siguradong kayo rin ay merong mga punto sa buhay ninyo na nararamdaman nyo ito. 그런데 또 보니까 아내가 또 너무 예뻐. Pero kung tinignan niya naman yun, napakaganda pa ng asawa niya. 평소에는 아내가 예뻐서 너무 좋았는데 Sa pangkaraniwang araw ay napakagusto niya na napakaganda ng kanyang asawa. 애굽으로 내리고 가려고 하니까 아내가 너무 예쁜 게 문제야. Pero ngayon naman na kailangan nila pumunta ng Ehipto, malaking problema na napakaganda ng asawa niya. 이 여자 오늘따라 왜 이렇게 예쁘게 생겼어? Kasi ang ganda ng babae na to ngayon. 좀 못생기지. Sana mas pangit pa. 우리 개성교회 자매들처럼만 tulad ng 생기지. mga- 왜 너무 잘생겨가지고 나를 더럽게 만들어? Di tulad ng mga sisters sa Quezon City Church, ba't kasi ang ganda niya na pinapatakot niya pa sa ako ngayon? 이 여자가 애굽에 내려가면 또 그 애굽에 그 정욕적인 남자들이 이 예쁜 여자 왔다고 또 달라들 텐데 이거 어떡하지? Kasama ng ganitong kaganda kong asawa, kung pupunta kami ng Ehipto, yung mga kalalakihan sa Ehipto, ay siguradong napakalaki ng pagnanais sa mga kababaihan. Anong mangyayari sa amin? 내가 갔다가 목숨이 위태로운데 Mukhang delikado ang buhay ko. 어떡하지? Anong gagawin ko? 여보, 내가 당신에게 부탁 하나 할게. Honey, meron po isang request sa iyo. 뭔데? Ano yun? 너 나 남편이라 하지 말고 오빠라 그래. Huwag mo sabihin asawa mo ako, sabihin mo kuya kita. 아니 당신 내 남편인데 왜 오빠라고 말하라 그래? Asawa nga kita, ba't ko sasabihin ikaw yung kuya ko? 당신이 너무 잘생긴 게 죄야. Ang ganda mo kasi, kasalanan mo yun. 당신 때문에 내가 죽을지 몰라. Baka kasi mamatay ako dahil sa'yo, sabi niya. 지금부터 오빠라 불러. Mula ngayon, tawagin mo akong kuya, okay? 프락티스. Practice. 오빠 불러봐. Sabihin mo, kuya, 그래가지고 opa. 이제 프락티스를 몇 번 하고 Nag-practice sila ilang beses. 탁 내려갔다. Tapos pumunta na sila sa Ehipto. 그래가지고 거기 이제 애굽에 딱 왕이 이야 저 여자 엄청 이쁘네. 내 저 여자 내 아내 만들어야 되겠다.
Nakita ng hari ng Ehipto itong asawa ni Abraham. Ang napakaganda, gagawin ko siyang asawa ngayon. 야, 아브라함이 예상한 대로 딱 여자를 뺏어가 애굽 왕궁으로 데리고 가버렸어요. Tulad ng inakala ni Abraham, agad inagaw sa kanya itong asawa niya at dinala sa kaharian. 아브라함이 얼마나 슬피 울었겠어요. Gaano kaya umiyak ng malungkot si Abraham, di ba? 근데 하나님이 애굽에 있는 사람들을 그냥 막 들고 쳤는데 어떻게 쳤냐면은 그 집에 모든 태를 닫아버렸어. Ngayon, ang Diyos naman, sa ganong panahon, sinumpa niya o binagsikan niya itong mga tao sa Ehipto. Anong ginawa niya? Ay, sinara niya lahat ng mga bahay bata ng mga tao sa Ehipto. 그래 애굽 왕이 깜짝 놀라가지고 이거 웬일이지? Kaya itong si hari ng Ehipto, ay nagulat, bakit nangyayari to? 네가 내 선지자를 네가 괴롭게 했으니까 나는 너를 괴롭게 하겠다 하고 하나님이 애굽 왕에게 탁 암시를 줬어요. Dahil ikaw ay nagpahirap sa tao ko, papahirapin kita. Ito ang pinakita ng Diyos sa hari ng Ehipto. 놀래가지고 애굽 왕이 막 아이고 잘못했습니다 하면서 도로 막 금도 주고 은도 주고 막 잔뜩 선물을 줘가 아브라함을 다시 가나안에 돌아가게 했어요. Kaya yung hari ng Ehipto, nung nakita niya itong pananaw na binigay ng Diyos sa kanya, agad siyang nanghingi ng patawad na pasensya na po. Tapos nagbigay pa siya ng ginto, nagbigay pa siya ng pila kay Abraham. Tapos si Abraham ay nakabalik na meron pang dalang kayamanan. 결국 아브라함이 이제 올라가면서 뭘 느꼈냐면은 Ngayon, nung pabalik na si Abraham, ano ba ang naisip niya? 나는 내 정체성을 감추고 싶고 내 신분을 숨겨서 그냥 조심스럽게 살려고 했는데 결국은 하나님이 다 드러내네. Ako, nais ko sanang itago ang pagkakilala sa akin. Nais ko itago ang identidad ko. Pero sa huli, pinapakita pala ng Diyos. 그럴 줄 알았으면 처음부터 그냥 내가 드러낼 걸. Kung ganito naman sana yung mangyayari, dapat sa simula pa lang, nagpakilala na pala ako. 처음부터 너 누구냐 할 때 Nung tinanong na ng mga tao sa akin na sino ba ako, 하나님 믿는 사람이고 ako ay isang taong nananampalataya sa 이 Diyos. 사람은 내 아내입니다. At siya ang aking asawa. 그래 했으면 Kung ganon sana ang ginawa, 하나님이 그 아브라함을 더 크게 축복해가지고 거기서 큰 역사가 일어날 수 있었는데 mas malaking pagpapala pa sana ang kayang gawin ng Diyos sa pamagitan niya at mas maraming pagpapala pa sana ang natanggap niya. 그 두려워서 아내를 자기 여동생이라고 속이고 그렇게 했는데 Pero dahil natakot siya, niloko na itong asawa niya ay batang kapatid niya. 결국 그렇게 했지만 자기가 원한 대로 됐어요. Ganun man ang nangyari. Sa huli, nangyari ba ayon sa gusto niya o hindi? 결국 하나님은 다 드러내고 Sa huli, napakita pa rin ng Diyos. 아이고 저 사람이 하나님의 선지자였네. 내가 큰일 날 뻔했네. 도로 애굽의 바로왕이 달달달 떨었다. At sa huli, nalaman ng Haring Paraon na, ito pala isang disipulo ng Panginoon at mas lalo siyang natakot. 우리가 그렇게 산다는 거야. Ganun po tayo nabubuhay. 아이고 내가 이야기하면 다 싫어할 거야. Kung sabihin ko to, siguradong ayaw ng mga tao eh. 나 유대인인 척하면 유대인으로 드러내면 싫어할 거야. Kung makita nila na ako isang Hudyo, ayaw nila. 나 유대인인 척 안 해야 되겠다. Hindi ako dapat magmukhang isang Hudyo. 얼른 가서 화장실 가서 유대인 옷을 싹 벗어버리고 탁 나와가지고 Agad pupunta sa banyo, hubarin yung pananamit na nagpapakilalang Hudyo siya at ganun babalik. 그렇게 한두 번은 속일 수 있을지 모르지만 Maaari sa ganun paraan ay may maloko kang isa o dalawa tao. 그 사람의 생활 바운더리가 유대인의 삶이기 때문에 Pero dahil yung boundary ng buhay ng tao na ito ay buhay ng Hudyo, 그 결국은 드러나게 돼 있어요. sa huli mapapakita pa rin itong katotohanan. 결국 드러날 일을 내가 두려워서 감추고 살았다는 거예요. Sa huli naman ay mapapakita ito, pero tayo ay natatakot na baka makita ito. 우리가 그래 살고 있다는 거예요. Tinatago natin ito, ganun tayo nabubuhay. 내가 그렇게 감추고 아닌 척하고 산다고 해서 그렇게 되어지느냐? Porque magsusubok akong itago ito at hindi ipaalam sa mga tao na ito ay matatago ko ba ito? 다 알게 돼 있어요. Sa huli, aangat, makikita lahat. 그럴 바에는 차라리 처음부터 내가 드러내가지고 떳떳하게 얘기했으면 훨씬 더 좋았을 거예요. Kaysa ganun pang malaman ng mga tao, kung sa simula pa lang proud kong sinabi ang sarili kong pagkakilala, mas mabuti sana ito. 그렇게 못하고 사는 거라. Pero bakit ba nabubuhay na hindi nakakaya ang bagay na ito? 그래 이제 아브라함이 또 이제 창세기 21장에 들어왔는데 Ngayon, si Abraham ay umabot na sa Genesis chapter 21. 저 이번에는 또 이제
그랄이라는 지방에 가서 아비멜렉이라는 왕에게 나아가는. Ito si Haring Abimelech naman ang nilapitan ni Abraham. 거기서 또 아브라함이 또 똑같은 짓을 반복하는 거예요. Ngayon ay parehas na gawa ang ginagawa ni Abraham. 여보, 전에처럼 알겠지? 오빠라 그래. Hani, tulad nung nakaraan, sabihin mo, kuya ako ah. 그 왕이 또 내보고 당신 대해서 물을 건데 Kasi sigurado itong hari magtatanong siya ulit sa iyo tungkol sa 내가 akin. 당신을 여동생이라 할 테니까 Sasabihin ko, ikaw ang mas nababata akong kapatid. 당신도 오빠라 그래. Sabihin mo, ako yung kuya mo. 또 똑같은 일이 반복이 되는 거예요. Parehas na pangyayari ang naganap. 근데 결국은 또 아비멜렉 왕이 아브라함이 거짓말했다는 걸 알게 됐어. Pero sa huli, nalaman ni Haring Abimelech na nagsisinungaling si Abraham. 야, 너 왜 그렇게 했느냐? Ba't ganyan yung ginagawa mo? 그때 아브라함이 말해요. Sinabi ni Abraham noon, 아, 이 지방에는 하나님을 두려워하지 않는데 itong lugar na ito ay hindi natatakot sa Diyos ang mga tao. 내가 괜히 내가 하나님 믿는 사람이라고 이야기하면 그 사람들이 날 죽일 것 같아서 Kung sabihin ko sa mga tao na ito na ako isang tao ng Diyos, ay natakot ako na baka patayin nila ako. 날 죽이고 내 아내를 뺏어갈 것 같아서 Natakot ako na baka patayin nila ako, tapos kunin nila ang asawa ko. 내가 그렇게 했습니다. Kaya ganun po ang ginawa ko. 부끄러웠겠지요. Sigurado siya ay nahiya. 아브라함이 부끄러웠을 거예요. Sigurado nahiya si Abraham. 그런데 하나님은 아브라함이 누구예요? Pero si Abraham, sino ba ang Diyos? 택한 자를 하나님이 택한 자. Sino ba si Abraham sa Diyos? Siya ay pinili ng Diyos. 하나님이 세운 선지자라. Siya ay isang disipulong tinayo ng Diyos. 하나님은 그 아브라함도 또 축복하시면서 Ang Diyos ay sa ganong Abraham ay binigay niya muli ang kanyang pagpapala. 그 위기에서 벗어나게 해줬다. Mula sa ganong delikadong sitwasyon ay siya ay sinagip. 그때 제가 이걸 가만히 읽어보니까 Habang binabasa po ito, 야, 이게 우리 모습이구나. ito palang itsura natin. 내가 분명히 하나님의 자녀로 택함을 받았고 Ako'y sigurado nakatanggap ng pagpili ng Diyos bilang anak niya. 내 속에 정말 놀라운 하나님의 약속이 살아있는데 At sa loob ko ay kahangahangang kapangyarihan ng Panginoon ay buhay. 내가 행편을 보고 두려워서 입을 닫고 Pero nung nakikita ko ang sitwasyon, natatakot ako, tinitikom ko ang aking bibig. 내가 그리스도인이요 말하기를 부끄러워하고 Nahihiya akong sabihin na ako'y Kristiyano. 당신 죄 있어 없어 물어보기를 부끄러워하고 Nahihiyang tanungin, may kasalanan ka ba o wala? 당신 죄 있으면 지옥 가는 거 알고 있어. Alam mo ba na kung meron kang kasalanan ay mapupunta ka sa impyerno? 그렇게 말하기를 두려워하면서 Natatakot akong sabihin ang mga bagay na ito. 그냥 형편에 내 입을 그냥 맞추어 가지고 우물우물 넘어간다는 거지. At sa sarili kong sitwasyon, tinutugma ko ang sarili kong hiya at tinatago na lang ang mga bagay na ito. 여러분 우리가 그래요 안 그래요? Ganun po ba tayo o hindi? 그렇죠. Ganun po tayo, di ba? 그런데 아브라함이 딱 깨닫는 게 뭐냐면 Ano bang natuklasan ni Abraham? 결국은 하나님이 다 드러내네. Sa huli, pinapakita pala ng Diyos. 결국은 저 사람들이 내가 의인인 거 알고 그리스도인인 거 알고 다 아네. Sa huli, na-expose pala na ako isang matuwid na tao, isang banal na tao. 그런데 내가 왜 그걸 말 못했을까? Pero bakit kaya hindi ko nasabi na lang ng kusa? 왜 내가 담대하게 입을 못 열었을까? Bakit kaya hindi malakas na loob kong nasabi ito sa mga tao na ito? 내가 참 어리석었구나. Napaka mangmang ko pala. 우리가 그럴 때가 많이 있어요. Maraming beses na nararanasan din natin ito 그래서 mismo. 내가 나를 자책하고 막 그럴 때가 많다는 거야. At sa huli, sisisihin natin ang sarili natin, ipoprosecute natin 내가 ang sarili 지금까지 natin. 살면서 내가 아직도 한 사람도 내 입을 통해서 구원받은 사람이 없네. Hanggang sa ngayon, ni isang tao ay walang naligtas sa pagbukas ko ng bibig. 내가 내 입으로 어떤 사람과 이야기를 해가지고 그 사람이 내 인데 끌려가지고 교회 와서 복음 듣고 구원받아야 되는데 Kailangan sa pagkabukas ko ng aking bibig ay merong mga tao na maaakit, magkaka-interest sa salita, makarating sa iglesia, makatanggap ng kaligtasan. 내가 그걸 못하고 있네. Pero hindi ko pala ito nagagawa. 그러니까 우리가 약하게 살게 되고 힘이 없어지고 핑계대고 그러는 거예요. Kaya tayo nabubuhay ng mahinang buhay, gumagawa ng mga dahilan. 그 의인들이 제일 잘하는 게 빨루솥이야, 빨루솥. Kaya matuwid, pinakamagaling sa pagpapalusot. 우리에게는 그런 빨루솥을 하는 특별한 은사가 있잖아. Di ba, mga Kristiyano, meron silang special talent sa pagbibigay ng palusot. 그렇죠. Tama po ba? 그 제가
이걸 보면서 어떤 마음이 들었냐면은 Habang nakita ang bagay na ito, ano po bang 그럼 naisip 나는 ko? 어떻게 살아야 하나? Kung ganun, paano ba ako dapat mabuhay? 나는 그러면 어떻게 살아야? Paano ba ako dapat mabuhay? 내가 반복적으로 이렇게 사는데 Ako'y parehas repetitive ang buhay ko, 근데 참 감사한 게 뭐냐? pero ano bang nakapasasalamat na bagay? 제가 오늘 읽은 이 내용이 그래서 내가 감사한 거예요. Yung binasa natin dito, kaya pala ako nagpapasalamat. 예, 분명히 아브라함은 어떤 도덕적으로 보면은 차라리 아비멜렉 왕보다도 비도덕적으로 행했다는 거예요. Kung titignan natin ang gawa ni Abraham dito, yung gawa niya ay mas hindi pa makatao or mas less ang values niya kaysa kay Haring Abimelech. 아비멜렉이 말했어요. Sinabi ni Haring 아니 Abimelech, 하나님 왜 나를 벌하십니까? bakit niyo po ba ako sinusumpa, Panginoon? 아니 저 친구가 저에게 자기 여동생이라고 해서 내가 택했는데 뭐가 문제예요? Siya ngayon nagsabi na kuya niya lang siya, kaya ako pinili yung kapatid niya dapat. 어째서 공의의 하나님이 내가 어렵게 행했는데 내가 벌받아야 된다 그러십니까? Pero bakit ganito, Panginoon? Kayo na dapat pinagmumulan ng pagpapala, ako pa yung nasusumpa. 그 하나님도 좀 무한하잖아. 그죠? Siyempre, itong Diyos din, medyo ano na siya, awkward na. 왜냐하면 아브라함의 행위가 하나님을 약간 무한하게 만들었다. Kasi itong ginawa ni Abraham, nakaka-awkward din sa Panginoon sa posisyon niya eh. 아브라함도 그 말 들었을 때 되게 부끄러웠을 거야. Sigurado kapag si Abraham din nakarinig ng ganong salita, eh, sobra siyang nahihiya. 어떤 도덕이나 윤리 차원에서 보면은 아브라함이 훨씬 더 부족하더라는 거지. Kung titignan sa basehan ng values o kaya ng right conduct, napakakulang itong si Abraham sa kanyang ginawa. 그렇죠? Tama po ba? 우리가 그렇다는 거예요. Pero ganun tayo eh. 근데 제가 오늘 읽은 내용은 뭐냐면은 Pero ano po ba yung binasa natin ngayon? 22절을 자 창세기 21장 22절을 우리 다 같이 한번 읽어봅시다. In Genesis chapter 21 verse 22, basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. At nangyari na ang panahong yaon na si Abimelech, si Phicol, na kapitan ng kanyang hukbo, ay nagsalita kay Abraham na nagsasabi, sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. 하나님 여기서 우리에게 뭘 보여주느냐면은 Ano po ba ang pinapakita ng Diyos dito? 예, 아브라함이 좀 부족했어요. Si Abraham, nagkulang siya. 아브라함이 문제도 좀 일으키고 Sa Abraham ay nagsimula ng madaming problema rin. 세상에 거짓말을 두 번이나 똑같은 짓을 두 번이나 반복하고 Dalawang parehas sa sinungaling, dalawang beses niya pang ginawa. 어떻게 보면 이거는 속임수잖아, 속임수. Kung mapag-usapan ito ay talagang nanloko siya ng tao. Eh. 도덕적으로 보면 아브라함이 도덕적으로는 이 왕만 못한 거예요. Kung titignan mo itong values, sa standard ng values, napaka hindi tama ang ginawa niya sa mga hari. 그런데 이야기를 자세히 읽어보면은 Pero kung babasahin natin yung buong kwento, 하나님은 아비멜렉을 도로 책망하시고 mas lalo pa na hinatol ng Diyos si Abimelech. 그 상황에서도 아브라함을 축복하신다. At kahit sa ganong sitwasyon, ang Diyos ay nagpapala kay Abraham. 아브라함이 잘못해가지고 생긴 문제도 Ang problema man na nag-usbong dahil sa pagkakamali ni Abraham, 하나님은 도로 아브라함을 세우는 쪽으로 일을 바꾸어 가시더라. ay sa kabaliktaran ay binaliktad pa ito ng Diyos upang sa huli si Abraham ang pagpapalain. 여기 보면은 20장 17절에 보면은 Sa chapter 20 verse 17 naman po, tignan natin. 아브라함이 하나님께 기도하며 하나님 아비멜렉과 그 아내와 여종을 치료하사 생성케 하셨으니 Nanalangin si Abraham sa Diyos at ipinagaling ng Diyos si Abimelech at kanyang asawa at ang kanyang mga aliping babae na anupat nagkaanak sila. 아브라함이 잘못해가지고 그 집안에 여종의 태들이 다 닦였는데 Ngayon, dahil sa pagkakamali ni Abraham, ang buong bahay bata ng mga tao sa bayan ni Abimelech ang nagsara. 그 문제를 아브라함의 기도로 다시 풀어주잖아요. Ngunit sa pamagitan ni Abraham at sa kanyang panalangin, itong problema ay nasolusyonan. 이거는 좀 난센스적이잖아. Medyo nonsense itong pangyayari, di ba? 근데 왜 이런 일이 일어나느냐면은 Pero bakit po ba nagaganap ang ganitong mga bagay? 그 택함 받은 자의 특권이라는. Dahil ito ang special rights authority ng taong pinili ng Diyos. 어쨌든 아브라함은 누구예요? Sa huli si Abraham ay sino? 택함 받은 자다. Siya ang chosen one. 자, 우리도 부족함이 많고 Tayo madaming pagkukulang. 우리도 항상
옳게만 사는 거 아니다. At tayo rin ay hindi lagi nabubuhay ng tama. 그렇지만 우리에게 한 가지 분명한 건 뭐냐? Pero ano ba ang isang bagay na malinaw sa atin? 뭐예요? Ano po ba? 나는 택함 받은 자다. I am the chosen one. 아멘. Amen? 거기에 따라오는 엄청난 혜택과 축복이 함께하고 있다. Napakaraming mga benepisyo at dakilang pagpapala na sumasabay sa posisyon na iyon. 이 택함은 Itong pagiging napiling tao. 내가 먼저 하나님의 사랑을 알아가지고 내가 하나님 택합니다. 내가 하나님을 택한 게 아니에요. Hindi ibig sabihin nito na mayroon akong nalaman tungkol sa Diyos at sabihin ko sa Kanya na, Panginoon, ako ay pumipili sa inyo, pinili ko po kayo. Hindi po ganon. 하나님 우리를 볼 때 Sa paningin ng Diyos tuwing nakikita tayo, 쟤 참 안 됐다 불쌍하다. 내가 긍휼히 여겨야 되겠다. nakakaawa itong tao na ito. Kailangan ako ay maawa sa Kanya. 가만두면은 쟤 망하겠다. Magbigay ng biyaya ko sa Kanya kung pababayaan ko, ibabagsak siya. 쟤를 택해야 되겠다. Ako ay pipili sa Kanya. 생각해 보세요. Pag-isipan niyo po, 자, 사마리아 여인. babaeng Samaritana, 예수님이 택해 주지 않으면 불쌍해요, 안 불쌍해요? kung hindi siya pinili ni Jesus, nakakaawa siya o hindi? 불쌍하잖아. nakakaawa. 세상에 남자를 5명 바꿨고 5 lalaki ang pinagpalit 현재 같이 사는 남자도 자기 남편 아니야. at yung kasalukuyang asawang lalaki niya ay hindi niya nga mismong asawa. 다른 여자의 남편을 꼬셔가지고 지금 같이 사는 거예요. Asawa pa ng ibang babae ang kanyang inakit at nabubuhay silang sabay. 쉽게 말하자면 맨 체이서야, 맨 체이서. Sa mas madaling salita, isa siyang man chaser. 그 행복하다 할 수 있겠어요? Masasabi ba nating magalak ang buhay niya? 불쌍하지. Nakakaawa. 그래 사는 게 너무 불쌍하다는 거야. Nakakaawa ang ganung buhay. 그래서 예수님이 그를 택했다는 거야. Kaya ang Diyos ay pumili sa kanya. Si Jesus ay pumili sa kanya. 가늠한 여인은 어때요? Sa babae na huli sa pangangalo niya, 가늠한 여인도 너무 불쌍한 거야. nakakaawa rin siya. 자기의 욕정을 통제할 수 없는 약한 사람이다. Siya ay isang mahinang tao na hindi niya man lang kayang i-control ang sarili niyang mga pagnanais. 이 약한 사람들이 다 죄짓거든. Itong kasing mga mahinang tao, sila yung mga nagkakasala. 약한 사람들이 마약하고 약한 사람들이 죄짓고 약한 사람들이 떨어져 자살한다. Ang mga taong mahina, ang mga taong nagda-drugs, ang mga taong nagkakasala, ang mga taong tumatalo, nagpapakamatay. 교회 안에 보면 약한 사람들이요 어둡게 살아요. At sa loob naman ng iglesia, yung mga taong mahihina ang nabubuhay ng madilim na buhay sa loob ng church. 그 사람들을 불쌍히 여겨주지 않으면 그냥 불쌍하게 되는 거죠. Kung ang Diyos ay hindi maawa sa kanila, mananatili lang sila nakakaawa. 그 우리가 왜 구원받았냐? Bakit ba tayo naligtas? 내가 잘났어? Dahil magaling po tayo? 아니다요. Hindi po. 내가 정말 남보다 10배 뛰어나서 Dahil ako ay 10 times better kaysa sa ibang tao? 내 머리가 좋아서 Dahil matalino ako? 가장 불쌍하다는 거지. Tayo ang pinaka-nakakaawang 그래서 mga tao. 내가 하나님에게 택함 받았다. Kaya tayo pinili ng Diyos. 요한복음 15장에 보면은 Kung titignan natin sa John 15, 예수님 뭐라고 말씀하시느냐면은 ano po ba ang sinasabi ni Jesus dito? 보세요. 16절에 Sa verse 16, 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 너희로 가서 과실을 맺게 하고 너희 과실이 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하니 다 받게 하려 함이라. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Aking kayong inihalal upang kayo'y magsiayon at magsipagbunga. At upang manatili ang iyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan ay mabigay niya sa inyo. 자, 그래서 우리가 택함 받았을 뿐이지. Ito lamang ang dahilan kung bakit tayo napili. 내게 뭔가가 하나님이 좋아할 만한 게 있어서가 아니다는 거예요. Hindi dahil meron tayong mga taglay na maganda sa paningin ng Diyos. 내가 잘났거나 성격이 좋거나 뭔가가 하나님 보실 때 정말 제가 너무 좋은데 택하자. 그게 아니라니까. Hindi dahil meron tayong kagalingan, kadakilaan sa paningin ng Diyos ay sasabihin niya, siya, tamang piliin. Hindi ganon. 내가 안 택해주면 너무 불쌍해. Kung hindi ako ang hihirang sa kanya, nakakaawa siya. 그게 납니다. Yun mismo ang ako. 예, 아멘. Amen?
여러분 자신을 잘 생각해 봐요. Pag-isipan niyo pong mabuti ang sarili 내가 niyo. 어떻게 해서 구원받았을까? Paano ba ako naligtas? 내가 그런 인간이기 때문에 구원받은 거구나. Dahil ako pala'y ganitong kakulang na tao, ako'y naligtas. 감사하다. 그 Nakapagpasalamat. 약하니까 우리가 Dahil tayo ay mahina, 또 두려운 거야. natatakot na naman 구원받았다 tayo. 하면서도 두려운 거야. Sinasabi na ang ligtas na tayo, pero natatakot pa rin tayo. 예수님을 드러내는 게도 담대함도 없고 Wala man na tayong lakas ng loob, ipakita ang Jesus na nasa loob natin. 늘 옷을 벗어가 감추는 유대인처럼 우리가 살았다는 거. Tulad ng mga Hudyo na naghuhubad nitong panloob na damit, laging ganun na lang tayo nabubuhay, nagtatago. 우리 같으면 어떤 마음 들겠어요? Tayo naman, ano 아, kaya? 이거 쟤안 되겠다. Ano may isip natin bilang tao? Ay, hindi pwedeng tao na yan. 버려야겠다. Kailangan itapon ang tao na yan. 우리 같으면 그럴 거예요. Ganon siguro kung tayo ang titingin sa mga bagay na 인간은 ito. 항상 조건적이다. Dahil ang tao ay laging sitwasyon o kaya laging merong mga pinag-reference. 하나님은 달라요. Pero ang Diyos iba. 하나님은 조건적이지 않다. Ang Diyos wala siyang hinihingi sa atin. Wala siyang 하나님은 standard sa atin. 언약의 하나님이다. Ang Diyos ay ang Diyos sa tipan. 아멘. Amen? 하나님은 약속을 지키고 언약을 지켜요. Ang Diyos na sumusunod sa kanyang tipan, sa kanyang mga pangako. 내가 저 친구를 복 줄 때 Sa pagbibigay ko ng pagpapala sa tao na ito, 어떤 조건도 보지 않겠다. wala man lang akong tinitignan na anumang standards. 그냥 복 주고 싶다. Nais ko lang magbigay ng pagpapala sa 여러분 kanya. 하나님의 복은 이런 복을 말하는 거예요. Ito po ang pagpapala na tinutukoy. 내가 잘했기 때문에, Dahil ako'y magaling. 내가 열심히 했기 때문에, Dahil masipag ako. 내가 뛰어나기 때문에. Dahil magaling ako, mahusay ako. 그러면 좀 복 주고, Kung ganun, bibigyan akong 그렇지 않으면 pagpapala. 복 안 주고. Kung hindi naman ganun, ay hindi 그 pagpapala. 하나님 아니라는. Hindi po ganun ang Diyos. 야, 하나님은 이유 없이 내가 저 사람을 복 줘야겠다. Ang Diyos, wala man lang dahilan. Gusto kong pagpalain ng tao na ito. 그 택하심에 뽑힌 사람이 아브라함이다. Ang mga tao na napili ay si Abraham. 자, 그렇기 때문에 아브라함이 비록 두 번이나 신중알림을 하고 했지만은 복 받겠어요, 안 받겠어요? Kaya si Abraham kahit 2 beses siyang nagsinungaling, pagpapalain kaya siya o hindi? 그러면 여러분도 복 받겠어요, 안 받겠어요? Kung gayon, kayo rin kaya ipagpapalain o hindi? 아, 나는 아닐 것 같은데요. Mukhang hindi po ko 이거는 pwede. 아직까지도 하나님과 나를 조건으로 생각하는 사람이다. Ang pag-iisip ng ganito ay mga taong nag-iisip pa rin na kailangan merong panpalit sa Panginoon sa pagtanggap. 하나님은 아브라함을 택할 때 아브라함의 외모나 아브라함의 가진 것에 대해서 전혀 본 적도 없고 보지도 않았다. Ang Diyos nung pinili niya si Abraham ay wala man lang ang tinignan na kahit anong standard o wala man lang tinignan na kahit anong kondisyon kay Abraham para piliin siya. 그래서 오늘 읽은 이 창세기 21장 22절이 왜 놀라우냐 하면은 Kaya bakit ba ay nakakahanga itong Genesis chapter 21 verse 22 na binasa natin 요 today? 구절 다시 한번 띄워볼래요? Pwede po bang pakita ulit? 21 verse 22? 여기 뭐라 돼 있냐면은 Ano po bang nakasulat dito? 비골이 와서 그랬죠. 군대 장관 비골이 와서 Ngayon, dumating si Fikol na kapitan ng kanyang hukbo at sinabi, 아브라함에게 말하여 가로되 네가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다. Sinabi ni Fikol na kapitan ng kanyang bayan ay nagsalita kay Abraham na nagsasabi, sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. 여기서 말하는 무슨 일은 무슨 일이겠어요? Itong ginagawa, ano kaya ang ibig sabihin ng lahat mong ginagawa na ito? 여기서 비골이 말하는 네가 무슨 일을 하든지 할 때 이 무슨 일은 뭘 보고 한 말이겠냐. Pag sinasabi ni Fikol dito na sa lahat mong ginagawa, sumasa iyo ang Diyos, ano ba ibig sabihin ng lahat ng ginagawa na ito? 이거는 절대로 아브라함이 뭔가를 잘했기 때문에 이런 뉘앙스를 갖고 있지 않은 표현이라. Hindi ito ang tono ng pagsasabi na, kailangan meron kang kagalingan para sumayo ang Diyos. Hindi po ganun. 네가 그렇게 하니까 하나님 뭔 일을 하든지 복 주는 거나 그런 내용이 아니고 Hindi yung ganitong sinasabi na, dahil ganyan ang ginagawa mo, kaya sumasabay sa iyo ang 야, Diyos. 너 Hindi. 희한하다. 내가 볼 때 너 잘못했는데 네 복 받네 이 말입니다. Yung tono ng boses niya dito sa pagsabi ay, kakaiba, nagkamali ka pero ang Diyos ay sumasa iyo pa rin. Parang ganun. 야, 내가 네 때문에 피해를 입었는데 하나님은 너를 복 주네. 그 말이다. Napahamak ako dahil sa iyo pero ang Diyos ay pinagpapala ka pa rin. Yun ang tono 야, ng 내가 볼 때 너 boses. 거짓말을 두 번이나 하고 우리 왕도 쏘이고 나도 쏘이고
너가 하는지마다 좀 밉상직인데 하나님 너를 복주네? 그런 의미라는 거예요. Ibig sabihin ng sinabi niya dito ay, ikaw, sa iyong pagkakamali sa akin at sa hari namin, kami ang pinahamak ng Panginoon, pero pinagpapala ka pa rin ng Diyos. 참 이해가 안 간다. Hindi ko maintindihan ito. 하나님이 내 편에 서 있는데 어떻게 네 편에 있지? Maaari rin na ang Panginoon ay sumakin, pero bakit nasa iyo pa rin siya? 그 말은 뭐냐면 비골의 눈에도 Ibig sabihin sa mata rin ni Ficol, 아브라함이 훨씬 더 자기만 못해요. si Abraham, hindi siya umaabot sa kakayanan niya. 도덕적으로 윤리적으로 그래요. Kung titignan sa conduct, sa values, hindi siya umaabot sa kanya. 그런데 너를 복주네 하나님이. Pero ikaw pa rin ang pinagpapala ng 이 말이 Diyos. 말은 네가 무슨 일을 하든지 하나님이 너를 복주네. 그렇게 비골이 발견했다는. Kaya ang sinabi ni Ficol dito na, sumasayo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. 비골이 깨달은 게 뭐냐면 Ano bang natuklasan ni Ficol? 저 사람은 건드리면 안 될 사람이다. Siya ang taong hindi ko dapat 저 galawin. 사람은 잘하든 못하든 하나님이 복주는 사람이다. Dahil ang tao na yon, magaling man siya o hindi, ay pinagpapala 아이고, pa rin ng 내가 Diyos. 저 사람한테 건드리면 안 되겠다. Hindi ko dapat galawin ang tao na ito. 도로 내가 저 사람한테 가서 내가 은혜를 입어야겠다. Sa kabaliktaran, dapat akong lumapit sa kanya upang matanggap ang biyaya. 그리고 비골이 찾아와서 하는 소리가 바로 그런 의미예요. Kaya ito ang ibig sabihin ni Ficol nang lumapit siya at sinabi niya ito sa kanya. 만약에 비골이 아브라함의 그 행위 때문에 아브라함을 복주지 않는 하나님을 발견했다면 비골이 이렇게 할 수가 없는 거예요. Kung sabihin natin na si Ficol, hindi niya nakita kung paano ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala sa pamagitan ni Abraham, hindi niya siguro masasabi ito kay 이 Abraham. 사람이 도덕적으로 완전하기 때문에 하나님 복주는 게 아니라 하나님이 이 사람에게 한 약속 때문에 이 사람을 복주는구나. 그걸 발견했다는 거예요. Pero ang nakita ni Ficol na, siya pala ay pinagpapala ng Diyos, hindi dahil siya ay perpekto pagdating sa paningin natin sa conduct o kaya sa value, pero dahil nagbigay lamang ang Diyos ng pangako sa kanya na pagpapalain siya, kaya siya pinagpapala. 아브라함이 한 일은 완전성에 도덕적 완전성에 못 미치는 일이다. Kasi ang mga ginawa ni Abraham ay hindi mo masasabi na perpekto siya pagdating sa values. 그 말은 아무리 우리가 부족하고 연약해 해도 우리를 향해 주셨던 약속은 절대 철회되지 않는다. Ano ba ibig sabihin nito? Kahit gaano man tayo kakulang, kahina, ni minsan hindi tatanggalin sa atin ang pangako ng pagpapalang binigay sa atin. 아멘. Amen? 우리를 향해 주셨던 약속은 절대로 캔슬되지 않는다. Ang pangako na binigay sa atin ay hindi makakancel. 아멘. Amen? 그러면 우리가 염려할 필요가 없는 거예요. Kung ganun, wala nang dahilan upang mag-alala 저 tayo. 무슨 일을 하든지 하나님이 복주네. Ano man ang gawin ko, pinagpapala pa rin ng Diyos. 그러니까 우리는 이 믿음으로 살아야 돼. Kailangan natin mabuhay sa pananampalataya na ito. 내가 비록 좀 잘못한다 할지라도 Sabihin ko man na nagkakamali ako. 내가 비록 좀 연약하다 할지라도 Sabihin man na meron din ako mga kahinaan. 내가 무슨 일을 하든지 Ano man ang gawin ko, 하나님은 나를 복주신다. ang Diyos ay magpapapala sa akin. 이게 하나님의 약속의 특징이다. Ito po ang katangian ng pangako ng Diyos. 이 약속은 아브라함에게 속한 자만이 누리는 특별한 약속이다. At itong pangako ay mga pangako lamang na ma-enjoy ng mga taong nakapaloob kay 자, Abraham. 우리가 속한 이 세계는 Itong mundo na pinalolooban natin 누구의 세계냐? ay mundo ba nino? 마태복음 1장 1절에 뭐라고 돼 있죠? Ano pong nakasulat sa Matthew chapter 1 verse 1? 마태복음 1장 1절에 굉장히 놀랍게 기록이 돼 있죠. Kahanga-hanga pong nakasulat sa Matthew chapter 1 verse 1. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. Ang aklat ng lahi ni Yesu Kristo na anak ni David, na anak ni Abraham. 우리가 속한 이 세계는 Itong mundo na ating kinalulooban 아브라함의 세계란 말이에요. ay mundo ni Abraham. 다윗의 세계, Ang aklat ng lahi ni David 곧 그리스도의 세계. at mismong aklat ng lahi ni Kristo. 아멘. Amen? 자, 그러면 이 아브라함에게 주셨던 약속이 그리스도의 세계에 속한 우리에게도 여전히 똑같이 작용합니까? 안 합니까? Kung gano'n ang pangako na binigay ng Panginoon kay Abraham, sa atin na nakapaloob sa mundo o sa aklat ng lahi ni Yesu Kristo, ay parehas bang nag-a-apply ang pagpapala o hindi? 그래서 미골이 Kaya itong si Ficol, 그게 두려워서 yun ang ikinatakot 아이고 niya. 내가 아브라함하고 싸워가지고는 내가
좋을 게 없다. Wala palang ikabubuti sa pakikipag-away ko kay Abraham. 아브라함하고 화해를 해야 되겠다. Kailangan magbati ako kay Abraham. 저 사람은 잘못해도 하나님이 복 주는 사람이기 때문에 Dahil siya ay isang taong magkamali man ay pinagpapala pa rin ng Diyos. 내가 아브라함하고 화해를 해가지고 아브라함하고 잘 지내는 게 내가 복 받는 길이다. Kailangan pala ako'y makipagbati kay Abraham at ang sagot pala ay dapat maging mabuti ang relasyon namin sa isa't isa. 그래가지고 아브라함하고 아비멜렉하고 그 언약을 맺어가 서로 해하지 않기로 약속을 맺었다는. Kaya si Abraham at si Abimelech ay nagsulat ng pagsumpa o panunumpa na hindi na nila pahahamakin ng isa't isa. 그걸 브엘세바의 약속이라 그래요. Yun po ang tipan ni sa Beerseba. 맹세의 우물가에서 두 양측이 약속을 맺었다. Doon sa balon, dalawang tao na ito ay nagbigay ng sarili nilang panunumpa. 내가 너들을 침범하지 않고 너도 나를 침범하지 않고 우리 같이 잘 살자. Ang panunumpang sinasabi na huwag akong lalampas sa iyo, gagawa ng masama, huwag ka rin gagawa ng masama o lalampas sa akin. 자, 그러면 여기 22절에 Gano sa verse 22, 비골이 하는 말이 그죠? di ba sinabi ni Ficol, 네가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다. 이 말이 이제 이해되십니까? ngayon naiintindihan nyo na ba ang sinabing sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa? 이해돼요? Naiintindihan nyo na po ba? 야, 내가 무슨 일을 하든지 하나님이 나를 복 주시는구나. Ano man ang gawin ko, ang Diyos pala ay nagpapapala sa akin. 하나님 나와 함께 하신다. Ang Diyos ay sumasa akin. 그래 믿으면 돼요, 안 돼요? Dapat ba tayo manampalataya dito o hindi? 그래 믿고 살았어요? Nabubuhay po ba kayo nananampalataya dito? 아이고, 하나님이 나 보고 안 주실 것 같아. 내 행위가 요즘 안 좋아. Panginoon, parang hindi niyo po ako pagpapalain, hindi maganda yung mga ginagawa ko recently. 그러면서 움츠러들고 그래 사는 게 의인이 아니라는. Tapos ganun nanliliit sa sarili at hindi ganun ang buhay ng Kristiyano. 아브라함의 자식이 누구죠? Sino po ba ang anak ni Abraham? 아브라함의 자식이 Sino ang anak ni Abraham? 이삭이잖아, 이삭. Si Isaac. 그죠? Tama po ba? Like a father, like a son이라는 말 들어봤지? Narinig niyo na yung salitang like father, like son, di ba? 요 이삭이 또 희한하게 아버지 하는 짓을 그대로 하는 거야 또. Kakaiba naman kay Isaac. Yung ginawa ng tatay niya, parehas niyang ginagawa. 이삭이 이제 리브가하고 결혼을 했어. Si Isaac ay nakipagkasay kay Rebecca. 리브가하고 결혼해가지고 이제 또 아비멜렉에게 내려가게 됐다는 거야. Nang nagpakasal na siya kay Rebecca, habang nabubuhay, biglang dumating ang punto na kailangan nilang ulit pumunta kay Abimelech. 이 아비멜렉은 이름은 아비멜렉인데 이삭 시대의 아비멜렉은 아브라함 시대의 아비멜렉 이름은 같아도 왕은 다릅니다. Yung Abimelech po na tinutukoy dito, kahit parehas ang pangalang Abimelech na nakasulat dito, iba ang Abimelech sa panahon ni Abraham at iba ang Abimelech na hari rin sa panahon ni Isaac. 마르코스가 이름은 같아도 아버지 마르코스하고 아들 마르코스 다르죠, 그죠? Parang si Marcos ngayon, di ba? Iba ang Marcos na tatay, iba yung Marcos na anak. 그 당시에는 아비멜렉이라는 이름이 아들도 아비멜렉, 아버지도 아비멜렉, 같은 아비멜렉이란. Yung panahon na yun, itong tatay na Abimelech, Abimelech din, yung anak din ay Abimelech. 사람은 달라요. Pero ibang tao po sila. 그게 이제 왕의 칭호란 말이에요. Yun po yung isang panana o palayaw ng hari. 애국 왕들은 전부 바로라 부르잖아. Di ba? Yung mga Ehiptong hari, paraon ang tawag sa kanila. 그죠? Tama po 바로가 ba? 뭐 10명도 넘잖아. 그죠? Di ba? 10 lagpas ang mga taong faraon. 그 이제 이 이삭이 이제 리브가를 데리고 또 이제 아비멜렉 시대에 거기 내려갔단 말이야. Ngayon naman si Isaac, kasabay ni Rebecca, ay pumunta kay doon sa kaharian ni Abimelech. 그거 가더니 이 이삭이 똑같이 아버지하고 똑같은 짓을 하는 거야. Nakarating sila doon, pero parehas ang ginagawa ni Isaac doon sa ginawa ng tatay niya. 26장 7절에 보면은 Kung titignan natin sa chapter 26, verse 7. 창세기 26장 7절에 보면 Genesis chapter 26, verse 7. 그곳 사람들이 그 아내를 물으며 그가 말하기를 그는 나의 누이라 하였으니 리브가는 보기 아름다움으로 그곳 백성이 리브가로 인하여 자기를 죽일까 하여 그는 나의 아내라 하기를 두려워하였더라. Tinanong siya ng mga taong taga roon tungkol sa kanyang asawa at sinabi niya, siya ay aking kapatid sapagkat natakot na sabihin siya ay aking asawa
Baka ako'y patayin, anya ng mga taong taga rito dahil kay Rebecca, dahil sa siya'y may magandang anyo. 좀 그렇죠. 아들도 똑같이 하는 거야. Medyo kakaiba, di ba? Yung anak parehas yung ginagawa sa 자, tatay. 그러면 이삭이 그렇게 했기 때문에 하나님 미움을 받아가지고 하나님이 들고 때려가지고 이삭이 망했겠어요? Dahil ganito rin ang ginawa ni Isaac, ang Diyos, hinampas siya, binugbog siya. Ganun ba ang ginawa kay Isaac? 그랬겠어요, 안 그랬겠어요? Ganun kaya ang ginawa sa kanya o hindi? 그렇지 않았어요. Hindi po. 하는 짓은 아버지랑 똑같았는데 Parehas ang ginawa niya sa tatay niya. 하나님은 희한하게 이삭을 또 아브라함 복 주시듯이 똑같이 복을 주더라는 거예요. Pero kakaiba ang Diyos na kung paano niya pinagpala si Abraham, pinagpala niya rin si Isaac. 좀 밑으로 내려가서 11절에 보면은 Kung titignan natin sa verse 11, 아비멜렉이 이에 모든 백성이 명하게 가로되 이 사람이나 그 아내에게 범하는 자는 죽이리라. at binili ni Abimelech sa buong bayan na sinasabi, ang gumalaw sa lalaking ito sa kanyang asawa ay tunay na papatayin. 분명히 이삭이 잘못했는데 왜 아비멜렉은 이삭을 보호합니까? Si Isaac ang nagkamali, pero bakit ba si Abimelech pinoprotekta niya si Isaac? 도덕적으로 봤을 때 아비멜렉이 잘못이 없어요. Kung titignan natin sa standard ng values, walang pagkakamali si Abimelech. 그런데 아비멜렉은 이삭을 막 욕하면서 막 감옥 가두고 그러지 않고 도로 보호해 주는 거예요. Pero kahit ganun pa man ang ginawa sa kanya, kaysa sa sumpain, pakulungin si Isaac, baliktad na pinoprotekta niya pa si 뭔 Isaac. 뜻이냐면 Ano ba ibig sabihin nito? 네가 무슨 일을 하든지 여호와께서 너와 함께 하시네 이걸 봤다는 거예요. Nakita niya kasi ang patunay na sa salitang sumasaiyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. 아멘. Amen? 야, 너 금방 아내를 팔아먹었잖아. Binenta mo yung asawa mo ngayon lang. 그럼 하나님 복을 안 줘야 되는데 Kung gano'n, dapat hindi ka pagpapalain ng Diyos. 하나님 복을 주는 거예요. Pero pinagpala siya ng Diyos. 그러니까 아비멜렉 마음에 야, 이 사람은 무슨 일을 하든지 하나님이 복을 주기 때문에 내가 건드릴 수가 없다는 거지. Kaya na dumating sa puso ni Abimelech na siya, ano man ang gawin niya, ang Diyos ay sumasa kanya, pinagpapala siya. Kung gano'n, ako ay hindi dapat pumalag o lumaban sa kanya. 자, 좀 더 내려가 보면 Baba pa po tayo 12절에 konti. 이삭이 그 땅에서 농사에 그해 100배나 듣고 여호와께 복을 주심으로 Verse 12, at si Isaac ay naghasik sa lupain yaon, at umahani siya ng taong yaon, ng tig-100 at pinagpala si야 ng Panginoon. 이 이삭의 행태를 보면은 아브라함처럼 똑같은데도 그 해에 농사를 지었는데 100배나 복을 주더라는 거지. Kung titignan natin ang ginawa ni Isaac ay parehas ng ginawa ng kanyang tatay na si Abraham. Pero sa taon na yon siya ay naghasik at umani ng tig-100 pa at pinagpala siya ng Diyos. 그 말이 뭐냐 하면은 야 네가 무슨 일을 하든지 여호와께서 너와 함께 하고 있네 이걸 봤다는 이야기. Ano ba ibig sabihin nito? Ito ang nagsasabi na sumasaiyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. 내가 지금 이삭 이야기합니까? Si Isaac po ba ang tinutukoy ko ngayon? 여러분이 이야기하는 거예요. Kayo po ang tinutukoy ko ngayon. 아멘. Amen? 그렇게 믿고 살면 된다는 거지. Mabuhay lang po kayong nananampalataya dito. 아멘. Amen? 자, 좀 더 내려가 보면 Kung bababa pa tayo konti, 28절에 sa verse 28, 똑같이 같은 상황이 반복돼요. parehas na sitwasyon ay umiulit. 자, 28절에 28, 여기 이제 아비멜렉 그 군대장관 비골이 또 내려왔습니다. muling bumaba ang kapitan ng hukbo ng bayan ni Abimelech, si Fikol. 이 비골도 이름은 비골인데 다른 비골 한 세대 뒤에 이게 지금 60 내지 80년 뒤 이야기입니다. Ang Fikol na sinasabi dito ay parehas na pangalang Fikol pero ibang tao dahil 60 to 70 years na ang lumipas sa 자, pagkapangyayari 이 na 비골이 ito. 와서 28절에 뭐라고 하는지 또 다 같이 읽어봅시다. Ngayon ito si Fikol nang dumating, sa verse 28, anong sinabi niya? Basahin natin ng sabay-sabay. 자, 시작. Ready, go. At sinabi nila, malinaw na aming nakita na ang Panginoon ay sumasa iyo. Aming sinabi, magkaroon ng pagsusumpaan tayo, kami at ikaw, at makipagtipan kami sa iyo. 뭐라고 그러냐면은 여호와께서 너와 계심을 우리가 분명히 보았다. Malinaw na aming nakita na ang Panginoon ay sumasa iyo. 너는 내가 건드릴 수가 없는 사람이다.
Ikaw ay isang taong hindi ko kayang galawin. 그러니까 비골이 우리 언약을 맺자. Kaya sinabi ni Ficol na, makipagtipan tayo. 너 우리 침범하지 마라. Na, huwag kang lalampas sa amin. 나도 너 침범하지 않겠다. Hindi rin akong gagawa ng masama sa 지금 iyo. 언약에 매달리는 쪽은 누구냐면 비골이에요. Sa huli, sino ba ang mga tao na humahabol sa tipan na ito? Si Ficol. 비골이 느낀 거는 Naramdaman ni 이 Ficol. 사람이 나보다 더 강하네. Ay, 이걸 느꼈다. naramdaman niya itong tao na to, mas malakas kaysa akin. 자, 이거는 아브라함에게만 적용된 일이 아니었고 이삭에게도 동일하게 적용이 됐다. Hindi lang kay Abraham nag-apply itong pangyayari na ito, pero parehas din ang nangyari kay Isaac. 그러면 이것은 이삭까지만 적용되고 그 다음부터 끝이에요. Mga kapatiran, kung gano'n itong pagpapala rin ba hanggang Isaac at napuputol? 그 아들 야곱에게는 적용이 안 돼요? Hindi ba ito aabot sa anak niyang si Jacob? 적용이 돼요. Aabot din. 그러면 세대를 쭉 거쳐서 100세대 뒤에 우리에게는 적용이 안 돼요? Kung gano'n kapag mapatuloy itong angkan na ito after 100 years, hundreds of years, hindi ba ito aabot sa atin? 우리에게도 적용이 됩니다. Ito rin ay aabot, mag-a-apply sa atin. 내가 믿어야 돼요. Basta manampalataya ako 내가 dito. 무슨 일을 하든지 여호와께서 나와 함께 하신다. Na sumasa akin ang Panginoon sa lahat kong ginagawa. 따라해 봅시다. 내가 무슨 일을 하든지 여호와께서 나와 함께 하신다. Sabihin natin sabay-sabay, sumasa akin ang Panginoon sa lahat kong ginagawa. 이 무슨 일에는 꼭 포지티브한 내용만 들어있네. 약간 네거티브 해도 여호와께서 우리와 함께 하는 것에 대해서 여러분 믿으시면 되는 거예요. Sa lahat kong ginagawa na salita na ito, hindi lang mga positibong bagay ang nakasulat dito sa mga ginagawa natin, kundi pati sa mga negatibong mga bagay na ginagawa natin, ang Diyos ay sumasa 자, atin. 내가 여러분은 누구의 자손입니까? Tanungin ko po kayo po ba ay nagmula sa ancestry nino, dugo nino? 이삭은 누구의 자손이에요? Si Isaac ay mula sa dugo nino. 여러분은 누구의 자손이에요? Kayo ay mula sa dugo nino. 여러분의 아버지가 아브라함이야. Ama ninyo si Abraham. 아멘. Amen? 그래 믿어요? Naniniwala po ba kayo doon? 그래 믿고 살면 되는 거예요. Mabuhay lang po kayong nananampalataya dito. 자, 마지막으로 이제 갈라디아 3장 29절 보고 마치겠습니다. 갈라디아 3장 29절. Bago po tayo matapos, punta po tayo sa Galatians chapter 2, verse 3. 3장 29절. Chapter 3, verse 29, sorry. 다 같이 Basahin natin sabay-sabay. 시작. Ready, go. At kung kayo'y kay Kristo, kayo ay binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. 우리에게 약속하신 하나님의 약속입니다. Ito po ang pangako ng Diyos na ipinangako po sa atin. 한 번 더. Isa pa, ready, go. At kung kayo'y kay Kristo, kayo ay binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako. 자, 여러분 그리스도에게서 나왔습니까? Kayo po ba ay mula kay Kristo? 그러면 여러분은 아브라함의 자녀입니다. Kung ganun kayo ay binhi ni Abraham. 그러면 사람들이 여러분 보고 말할 거예요. Kung ganun sasabihin ng Diyos sa inyo, 야, 이 사람 무슨 일을 하든지 하나님이 함께 하시네. ano man ang ginagawa ng tao na ito, ang Diyos ay sumasa kanila. 아이고, 저 사람하고는 건드리면 안 되겠다. Hindi ko dapat galawin ang tao na ito. 당신 나하고 언약을 맺읍시다. Ikaw, makipagtipan ka sa 나 akin. 건드리지 말고 Na huwag kang gagawa ng masama Ako, sa 당신 akin, 안 건드릴 테니. hindi rin ako gagawa ng masama sa iyo. 아브라함에게도 그랬고 이삭에게도 그랬어. Ganun ang ginawa kay Abraham, ganun din ang ginawa kay Isaac. 그러면 그 손자되는 나에게도 똑같이 그렇게 되겠어 안 되겠어? Kung ganun ako na nagiging apo sa huli, ay ganun din mangyayari sa akin o hindi? 되겠죠? Ganun din, di ba? 하도 오래 세대가 많이 흘러갔는데 몇 대 손자인지는 모르겠지만 Sa napakaraming henerasyon na lumipas, hindi ko na masasabi kung ako na apo sa ano, pero 나는 아브라함의 후손이다. ako ay binhi ni Abraham. 아멘. Amen? 나도 아브라함이잖아. Dahil ako rin, di ba? Si 그죠? Abraham. 아브라함 남. Si Abraham Nam. 아브라함이면서도 다른 아브라함이지. 그때는 지금하고 다르죠. Parehas na Abraham, pero ibang Abraham sa panahon na yon, ibang Abraham sa panahon na ito. 그래도 아브라함의 주신 언약은 내게 여전히 적용되고 살아있어. Pero ang pangako na binigay ng Diyos kay Abraham, parehas na nag-a-apply sa akin ngayon. 아멘. Amen?
자, 기도합시다. Manalangin po tayo. 하나님 아버지 감사합니다. Amang Diyos, maraming salamat po. 우리가 하나님의 택함을 입은 자들인데 Kami po yung mga taong pinili ninyo. 단 한 번도 하나님 우리의 조건을 보고 택하지 아니하셨고 Ni minsan hindi nyo po kami pinili na may nakikitang kondisyon. 우리에게 복 주시겠다는 일방적인 약속으로 우리를 택하셨기 때문에 Dahil lamang sa isang one-sided na puso na nais yung pagpalain kami, pinagpala nyo kami. 우리의 허물이나 부족함에 상관없이 우리가 복을 받을 수밖에 없는 자인 걸 알 수 있습니다. Nalaman po namin na anuman ang aming kadumihan, ang aming dungis, ay kami ay mga taong nakatakdang makatagam na pagpapala ninyo. 네가 무슨 일을 하든지 여호와께서 너와 함께 하시는도다. 이 말이 바로 우리에게 그대로 적용되고 있음을 우리는 믿습니다. Na nanampalataya po kami tulad ng salitang sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa, ganito rin po kayong sumasa amin. 아브라함과 이삭에게 동일하게 똑같은 일이 일어났듯이 Tulad ng kung paano parehas ang nangyari kay Abraham at Isaac, 그리스도 안에서 아브라함의 자손된 우리에게도 그 일은 동일하게 일어날 줄 믿습니다. nananampalataya po kami na nasa loob ninyo, Kristo, ay parehas ang mangyayaring pagpapala rin sa amin. 우리 모두가 이 사실을 믿는다면 Kung kami po ay manampalatayang lahat sa salita na ito, 내가 무슨 일을 하든지 나와 함께 하실 하나님이 계시기 때문에 우리는 담대해질 수 있습니다. dahil merong Panginoon na sumasa akin sa lahat kong ginagawa, kami ay maaaring magkaroon ng lakas ng loob. 우리가 그렇게 믿음으로 살게 되기를 바랍니다. Nawa ganun po kaming mabuhay sa loob ng pananampalataya. 주님께 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon at nanalangin kami sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen.